Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ar-rusul wa risalat. At yatalakay na nga natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natalakay na natin yung Quran bilang pangunahing himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong pinakadakilang himala niya at pinaka-natatangi, pinaka-unique. Na walang sino man sa mga propeta ang binigyan ng himala na katulad nito. Actually, ang Quran, ito ang pinakadakila sa lahat ng himala, ng lahat ng mga propeta. Pinakadakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinakadakilang himala ng lahat ng mga propeta. Pero syempre, liban pa sa Quran, ay mayroon pang ibang himala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga himala na ito ay natutulad sa iba pang mga himala ng iba pang mga propeta. Yun nga, katulad sa pagpapagaling sa may sakit, pagpapakain ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain, at ngayon yung pagkakatugon sa kanyang mga panalangin. Lahat ng ito ay nangyari sa iba pang mga propeta. Halimbawa si Isa alayhis salam, si Musa alayhis salam, at kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron din ganitong mga himala. At itong tugon doon sa mga kuffar na nagsasabi na yung lagi nilang sinasabi, wala raw kwenta si Muhammad, a'udzubillah. Wala raw kwenta si Muhammad, sabi nila, kasi wala raw siyang himala katulad ng himala ni Jesus. Nakakainis pakinggan yung pronunciation nila, Jesus. May ganong mga himala. May ganong mga himala at napakaraming naiulat sa mga hadith. At tatalakay natin nung nakaraan kung paanong lumabas yung tubig mula sa kanyang kamay, paano siya nagpakain ng maraming tao sa pamagitan ng kaunting pagkain, at iba pa. So yung kabilang sa mga panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natupad, halimbawa yung pagmumuslim ng ina ni Abu Hurairah at yung pagiging mahusay ni Jarir bin Abdullah na mga bayo. Ngayon naman, asabatu da'watu yadu mustakbir. Asabatu da'watu yada mustakbirin. So meron daw tao na mapagmalaki noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nanalangin laban sa kanya. At nagkatotoo ang panalangin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iniulat ni Salama bin al-Aqwa, ito ay, sino nagulat ito? Iniulat ito ni Imam Muslim. Sinabi niya, anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bishamalihi. Meron daw lalaki na kumain sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kumain kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kaliwang kamay ang kanyang ginagamit. So alam naman natin sa sunna, ang pagkain ay dapat kinakain sa pamagitan ng kanang kamay. Okay? Hangga't maaari gagamitin ito ng tao sa kanyang gagamitin ng tao ang kanyang kanang kamay. Okay? Pero sabihin ng kambal, paano kung walang kanang kamay? Di syempre, gamitin yung kung ano yung pwede. Okay, kaliwang kamay o ano pa man. At sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul bi yaminika, kumain ka sa pamagitan ng iyong kanang kamay. At sumagot yung lalaki, la astati, hindi ko kaya, sabi ng lalaki. Sabi ng lalaki, la astati. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta.
Nga, hindi mo nawa magawa o mawalan ka nawa ng kakayanan na kumain sa pamagitan ng iyong kanang kamay. Mamanaahu illal kibro. Nga, siyempre nalaman nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang pumigil sa kanya na kumain sa pamagitan ng kanyang kanang kamay liban na lang sa pagmamalaki. Ayaw niya talagang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niya talaga sumunod. Ganun lang. Gusto niya lang yabangan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigasin siya o ano paman. At ganito yung makikita nating ugali ng marami sa mga tao. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ng social media. So may mga tao mapupuna pero hindi sila susunod dahil sa pagmamalaki. Mamanaahu illal kibru, walang pumigil sa kanya na sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang sa pagmamalaki. At yun nga sabi ni Salama bin al-Aqwa, fama rafa'aha ila fihi. Na dahil dito hindi na niya nagawa na iangat ang kanyang kamay. Fama rafa'aha ila fihi. Hindi na niya nagawang iangat ang kanyang kamay patungo sa kanyang bibig. So, hindi na niya nagamit ang kanyang kamay upang makakain. So, ito'y naging dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa tao na ito. So ngayon iniisip nyo, baka iniisip ninyo, unahan ko yung kambal. Napakalupit naman. Diba? O hindi na lang kambal. Diba? Merong tao makakabasa ng hadith na ito. Napakalupit naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi lang siya sundin sa pagkain sa pamagitan ng kanang kamay, magduduan na siya laban sa tao na yun. Diba? Kuffar, may kuffar makabasa sa hadith na ito. Sasabihin niya, napakalupit naman. Malupit talaga. Kasi ang lupit na ito ng naging ganti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasing lupit lang din ng paglabag ng tao na ito. Ano bang nilalabag ng tao na ito? Yung pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Di ba yung shahadatu anna Muhammad Rasulullah, merong apat na rukun. Apat na haligi. Una, tasdikun fima akhbar, pagpapatotoo sa ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, at-ta'atu fima amar, ang pagsunod sa anumang iniutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, al-bu'du fima naha anhu wa zajar, ang pagiging malayo o paglayo natin sa pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanyang kinamuhian. At pang-apat, an la yu'badullahu illa bima syara', ang hindi sambahin si Allah liban na lamang sa kung anong isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apat, pagpapatotoo sa kanyang ipinahayag, pagsunod sa kanyang iniutos, paglayo sa kanyang ipinagbawal, at ang hindi sambahin ng tao si Allah liban na lang sa isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero sumuway siya. At kaharap niya mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka kufur pa nga ito yung ginagawa niya. Kawalang pananampalataya. O nifaq, pagpapanggap na Muslim. Katulad ng ilang ulit na nangyari na nilapastangan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang harapan, sa harapan niya, at laging sinasabi ni Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, da'ni adribu unuka hadal munafik. Hayaan mo ako na tagain ang leeg ng munafik na ito. So kung nandito si Omar, baka yun din yung sasabihin niya sa tao na ito na tumanggi na sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang dahilan bakit malupit ang naging ganti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil malupit din naman yung ginawa ng tao na yun. Malupit din naman ang ginawa ng tao na yun. O ikaw kaya, halimbawa, utusan mo yung anak mo. Sabihin mo sa anak mo, magugas ka ng plato. Tapos sabihin sa iyo ng anak mo, ikaw na lang. Di ba, baka mahampas, masipa mo pa yun. Dahil sa tindi ng kawalang galang o
kalapastanganan. So ganun yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa lahat ng tao na dapat natin pakitaan ng paggalang, pagmamahal, yun ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakakarapat dapat dito. Na katulad nga ng palaging nababanggit, ang tindi ng parusa sa anumang kasalanan ay nakasalalay din sa tindi ng paglabag na ito. Tindi ng paglapastangan nito sa karapatan ni Allah unang-una at sa karapatan ng kanyang sugo, gayon din sa karapatan ninuman na nasasagasaan sa krimen. Kaya nga, yung nabanggit ko nung nakaraan, di ba, na hindi maaring pangangatwiranan ng tao na nagawa niya ang isang krimen na hindi niya nalalaman na bawal pala ito. So maaring sa mga ibada, pagsamba, maaring mapaumanhinan ka. Na hindi mo alam ang isang hukom, mapapaumanhinan ka. Kasi hindi mo alam. Magkakaroon ka ng, kumbaga, pagpapaumanhin dahil sa kamangmangan o kawalan mo ng kaalaman sa isang hukom. Pero pagdating sa mga krimen, meron kang ninakawan, meron kang pinatay, meron kang ginahasa. Sasabihin mo, hindi mo alam na bawal pala yun. O sige, hindi mo nga alam na bawal. Sabihin lang natin na talaga, sa pambihirang pagkakataon, hindi mo nalaman. Pareho lang, sisingilin ka pa rin sa karapatan na sinagasaan mo. Pareho lang. O kaya, hindi mo sinasadya. Maaari din, di ba? Hindi mo sinasadya, nakapatay ka. Nagmamaneho ka ng sasakyan, may bata, biglang tumawid, hindi mo nakita. Pareho lang, merong paglilitis sa iyo at meron ka pa ring pananagutan doon. Na maaaring hindi nga, kung sa batas kasi ng kuffar, may pinagkaiba yung murder at saka yung homicide. Magkaiba. Pareho silang pagpatay, pero yung murder, premeditated. Kumbaga, planado mo. Pero yung homicide, hindi mo planado. Nangyari lang talaga. Kaya madalas maririnig nyo sa mga balita yung o reckless imprudence resulting in homicide or resulting to homicide. Yung halimbawa yung nakasagasa na kumbaga nagkaroon siya ng kapabayaan o nakagawa siya ng ilang bagay na nagdulot ng homicide o pagkakapatay sa sino man. So may pananagutan pa rin siya doon. So maaring wala siyang kasalanan ng pagpatay, kumbaga kay Allah, hindi tatala na siya ay nagsadya na pumatay, meron pa rin siyang pananagutan. So ganun katindi yung kalapastanganan ng tao na ito, kaya matindi rin yung naging dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanya. Siyempre, bilang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilala niya itong tao na ito. Okay? Kilala niya ang tao na ito. Maring sa pagkakataon na yun, ipinahayag ni Allah, ipinabatid ni Allah sa kanya na ang tao na yun ay munafik o ang tao na yun ay kafir talaga. Kaya naging ganun na lang ang ganti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kalapastanganan sa kanya. Ngayon muli, sa isa pang tagpo ng pagkakatupad ng dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagkakatupad muli ng isa pang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Jabir. Kay Jabir bin Abdullah naman ito. Kanina si Jarir, yung natuto siyang mga bayo. Ngayon naman si Jabir bin Abdullah. Magkaiba sila na sahaba. Si Jarir at si Jabir, magkaiba sila. Sumunod, barakatu da'watir Rasuli sallallahu alaihi wasallama tusibu ba'iri Jabir. Na ang mabiyayang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdulot ng pakinabang sa kamelyo ni Jabir. Sing dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang ito nagdudulot ng pakinabang o pinsala sa tao, ito ay maaari ring magdulot ng pakinabang o pinsala kahit sa hayop. Okay? So halimbawa niyan, yung hinahabol ni Suraka bin Malik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung kabayo ni Suraka bin Malik ay laging nalulubog sa buhangin. So dito naman, sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, so sinabi ni Jabir bin Abdullah
radiyallahu anhu, gazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fatalaha kabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ala nadihin lana kada'ya. Sumama raw si Jabir bin Abdullah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa mga labanan. At siya raw noon ay nakasakay sa isa sa mga kamelyo nila na tinatawag na nade. Yung nade, kamelyo ito na may dalang tubig. Tubig lang ang dala-dala nito. Kasi nga, katulad ng banggit ko sa gera, pinakamahalaga yung logistics. Okay? Walang saysay, yung tapang ng sundalo mo na hindi mo naman kayang pakainin o painumin. Kaya nga, nung unang panahon, ang mga sundalo, mas marami silang dalang hayop kaysa sa tao. Kung merong 1,000 tao, yung isang hukbo, baka mga 5,000 o 10,000 hayop yung daladala nila. Marami doon kabayo, kamelyo, kambing, manok, at iba pa. Kasi kailangan nila magdala ng pagkain. So, meron silang camel, special lang ito para sa pagdadala ng tubig o cargo, kumbaga. At yung camel na yun ay napagod, kumbaga nahirapan ng gumalaw. Fala yakadu yasir. At halos hindi na ito makalakad. Halos hindi na ito makalakad. Faqala li, sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali ba'irika, anong nangyari sa iyong camel? Sa sinabi ni Jabir bin Abdullah, ay napagod na ang kanyang camel. Fatakallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazajarahu wa da'alahu. So nung sinabi ni Jabir bin Abdullah, yung nangyari doon sa camel, kumbaga binalikan kasi siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binalikan siya habang naglalakbay sila. Hindi na binanggit dito kung anong labanan ito. Fazajara, parang ano yun parang pinagalitan, pinagsabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung camel. At pagtapos ito pagsabihan, nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dun sa camel. Famazala bayna yadi al-ibil kaddamuha yasir. At agad-agad nang nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dun sa camel, ito ay nagsimula ng maglakad. Nagsimula na itong maglakad. At hindi lang ito, kumbaga, basta-bastang nakapaglakad, kaddamuha yasir. Kumbaga, doon sa grupo nila, nauuna na itong maglakad sa sobrang bilis nito na maglakad. At sinabi muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jabir bin Abdullah, kayfa taraba irak? Kayfa taraba irak? Ano ang masasabi mo ngayon sa iyong camel? So sinabi ni Jabir bin Abdullah, bi khairin, maayos na ito. Kada sabathu barakatuk. Dumating na sa kanya ang biyaya na dala-dala mo. Ang biyaya na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga naapektuhan yung camel ni Jabir bin Abdullah. So yung mga ganitong tagpo, may hadith, yung iniulat ni Amr bin al-As radiyallahu anhu. Kung naalala niyo yung hadith, tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung pinakamamahal niya sa mga tao. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha. At tinanong niya uli, sa kalalakihan, sino ang pinakaminamahal mo? Sabi niya, Abuha. Tatay ni Aisha, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So sinasabi ng mga scholar, natanong niya ni Amr bin al-As radhiyallahu anhu kasi pakiramdam niya na siya yung pinakaminamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat sahaba na kasama niya, ang bawat isa sa kanila ay nakakaramdam na para bang sila ang pinakamahalagang tao sa kanya. Kumbaga, ganun sila pahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon dito halimbawa sa kalagayan ni Jabir bin Abdullah. Si Jabir actually hindi nga siya hindi siya kabilang doon sa mga pangunahing sahaba.
Yung tatay niya, namatay sa Uhud o sa Badar. Hindi ko maalala. Basta namatay sa isa sa mga, sa isa sa dalawa, sa Badar o sa Uhud. Pero hindi siya nagkaroon ng, kumbaga, importanteng posisyon. Hindi siya naging pinuno ng mga sahaba. Pero sa ganitong pagkakataon, makikita natin na pinahalagahan pa rin siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dala-dala niya lang tubig. Pwede namang iwan yun. No? Yung kamelyo mo, naghihingalo na, mamatay na, iwan mo na yan. Sasabihin ng iba. Kung merong ibang namumuno doon, iwan mo na yan. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumigil, binalikan niya si Jabir bin Abdullah at kinumusta siya, tinanong siya at nagdua pa para doon sa kamelyo. So ganoon, pahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bawat isa sa kanyang mga kasama, na ang bawat isa sa kanila ay nakakaramdam na sila yung pinaka-importanteng tao, kumbaga, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito magpahalaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba radiyallahu anhu. So nung sinabi ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu na okay na yung camel, so sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jabir, afatabi'unihi, so sabi niya, gusto mo bang ibenta sa akin yung camel? Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba ibenta mo sa akin yung camel? Fastahyait walam yakun lana nadihun gayro. So nahiya daw siya na sumagot kasi wala daw siyang ibang camel liban na lamang dito. Nag-iisa niya ito na camel. Pero sinabi pa rin niya, fakultu naam. Sinabi niya, sige, oo, na ibebenta niya ang camel. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabi'ni. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige, ibenta mo. Fabi'tuhu iyahu ala anna li fikaru dhahrihi ila al-Madinati. So ibinenta niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kondisyon na gagamitin pa rin niya ito pabalik ng Madina. So dun sa jihad, nakasakay si Jabir dito. At pag-uwi ng Madina, nakasakay pa rin siya dito. Pero pagdating nila sa Madina, ito ay magiging pag-aari na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Jabir, falamma kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, nang nakabalik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, gadawtu alaihi bil ba'ir, dinala na raw niya yung camel kinabukasan sa umaga, fa'atani thamanahu waraddahu alay. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinigay na nga niya, ipinangako niyang bayad para doon sa camel kasi gusto nga niyang bilhin yung camel. Pero hindi niya kinuha yung camel. Kumbaga, kinuha niya yung camel kasi bibilhin niya eh. Pero isinauli niya rin yung camel kay Jabir bin Abdullah. So parang nagsadaka lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jabir bin Abdullah. So ganun yung nangyari. So yung aral dito, nandito ito sa chapter tungkol sa pagkakatupad ng dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre, sa bawat pinag-aaralan natin na bahagi ng mga aral ng Islam, lalong-lalo na sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami tayong mapupulot na aral, alhamdulillah. Kaya importante yung tinatawag nga na yung tawassum, kumbaga yung pagmumuni-muni, pagninilay-nilay sa mga aral ng Islam. Dahil maaring merong direktang aral na makukuha dito at meron pang ibang mga aral na pwede nating makuha pa sa mga tagpo nito. Actually, dito sa original na Arabic, hindi binanggit kung magkano yung binayad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito sa translation, kaya dala-dala ko rin tong libro nung translation.
Kasi ilang beses nila itong ni-revise ng IIPH. Tapos meron silang mga dinaragdag na detalye. So yung presyo daw na binigay kay Jabir bin Abdullah, maaring galing sa iba pang hadith, isang awqiyah. Yung awqiyah, isa itong kumbaga, timbang ng ginto na ibinayad niya kay Jabir bin Abdullah. So hindi na nabanggit kung gaano kalaki yung value ng awqiyah, pero doon kasi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang currency doon, yung gold, silver, o kaya barter. Ibig sabihin, malaking halaga pa rin ito na ibinayad kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah next week. Matatalakay na natin yung pagpapagaling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang uri ng sakit. Pinagaling niya yung nabalian ng paa, o ano ba nabali rito? Nabali yata yung hita o yung binti ni Al-Bara bin Azib, o si Al-Bara bin Malik ito, na kasi dalawa silang sahaba na Al-Bara. Tapos pinagaling niya yung mata ni Ali bin Abi Talib. Ngayon din si Salama bin Al-Aqwa yung nag-narrate ng kaninang hadith, pinagaling din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpalayas ng masamang espiritu mula sa isang sinapian at iba pang mga katulad nito. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.